Finally, Klay Thompson naman tayo na sapatos. Dedices, marami nag-request sa inyo na Anta naman ang ating i-review this time around. Dahil medyo napapamahal na rin tayo sa sapatos. At syempre, nag-enjoy na rin tayo maglaro ng basketball. For the sake of the review, yan, bumili na tayo ng Klay Thompson. Ito yung mostly na dinidemand sa akin, KT8. Napakaganda ng box niya, kita nyo naman. May K lang tayo dito na gold. Parang may dumaan pala dito na butas na hati. Kala ko hinati yung dagat. Syempre, of course, may Klay Thompson logo dito. Dito siya binubuksan, dihila. So, napaka-premium pa lang, right from the box. Kung napanood nyo yung last vlog ko, ito yung naka-sale. Nasa 7,196 lang yung bili ko dito. Basta wala pang 7,200 kasi naka-sale siya. I think because of the colorway na meron siya. Nagustuhan ko dito sa sapatos na to, sobrang kakaiba niya compared dun sa mga previous na review natin. Dahil mas lumalalim na nga yung pagiging enthusiast ko sa sapatos, gusto ko malaman kung ano yung pakiramdam ng iba't ibang sapatos. Hindi lang na isang brand, kundi for multiple brands. Napansin ko kaagad sa kanya, syempre, yung design niya, napaka-unique niya Sobrang dami going on within the shoes. At natuwa ako para may pilik mata pa nga dito since pink to, akala ni Lourdes parang Barbie concept, may pilik mata, ganyan. So, unang nag-caught sa attention ko ay yung kanyang details. Sobrang daming details going on within the shoes. Dito pa lang sa tongue part nyo, meron nakalagay na Klay Thompson. Very breathable din itong sa may tongue part niya. Pati yung material siya dito, if you look closely, super breathable ng material dito. And for me, medyo nagsisink in na rin sa akin yung logo ng Anta, which is this one, na makikita mo sa mga shoes nila. And for me, premium looks, kaya good yung decision nila to have that kind of logo. Especially ngayon na nakuha na din nila si Kyrie Irving, which is re-review natin yung Shockwave 5 next after nito. Kaya make sure naka-follow para hindi nyo ma-miss out. Tapos isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay foldable. Pagka binuksan mo siya, magiging high cut siya pagka nakabukas yan. Ngayon, pagka tinupi mo siya, dahil foldable nga siya, meron lang siyang mga parang sa butones Pagka kinlik mo siya into place, magiging low cut na siya. Galing, di ba? Snug-fit din pala to, kaya make sure kung wide footer ka, you can add one size up para mas comfortable ka. Pero dito kasi ako sa size ko sa sneaker, nag-half size up talaga ako sa mga basketball shoes para may room ako na makagalaw-galaw. And of course, medyo mahirap din tong size ko kasi ito na yung pinakamaliit na size para sa men's. Yung 8, pero usually 8.5 yung pinakamaliit nila. Depende sa colors. Kaya konti lang din yung aking options pagdating sa kulay. Pero kung you have bigger foot, mas madami kayong options, of course. Medyo naipanlaro ko na siya, kaya kitang-kita yung dumi ng court dun sa last na pinaglaruan natin. Pero ang nagustuhan ko sa kanya, meron siyang carbon fiber na suspension dito. Naliles talaga na mapuruhan yung ating mga tuhod kapag ka tumatalon tayo. Yun yung pinaka nagustuhan ko or deciding factor ko kung bakit ko ito nagustuhan. Actually, meron na palang KT9 nung pumunta ako doon. Pero nung sinukat ko pala yung KT9, ay easy decision lang sa akin na itong KT8 ang piliin compared sa KT9. Dahil sa first impression ko pa lang na pagyakap sa paa ko, yung pinaka-fit niya sa akin, mas nagustuhan ko at mas comfortable ako dito sa KT8. Pero syempre, magkakatalo pa rin yan kapag ka naglaro na tayo sa court. So, yun yung gusto ko malaman ngayon. Doon pa lang sa fitting doon sa mismong Anta store, ay mas nagustuhan ko instantly itong KT8 compared doon sa KT9. Hindi naman nangahulugan na merong latest model, go for it ka na agad. Matagal ako mamili dahil nagbabase talaga ako at gusto ko, sure ako dun sa mabibili ko paglabas ko ng store. And dito naman, hindi naman ako nagsisi. But I'm still curious kung kamusta na pagdating sa court yung KT9. Isa pa pala sa may dadagdag ko, meron din siya dito tinatawag na Nitro Edge. So, pati yung forefoot mo, may suspension, hindi lang dito sa may heel part. Dito kasi may tinatawag silang shock absorber sa may likuran. So, yun yung nararamdaman ko kapag tumatalon ako. Kaya nung boot kong sinukat yung Shockwave 5 at saka yung KT8, mas nararamdaman ko na less yung pressure dun sa may tuhod ko dito sa KT8. Timbangin naman natin siya. For size 8, ay meron siyang timbang na 396.5. Habang yung kanan naman ay nasa around 384. One thing also na napansin ko sa kanya, magkaiba yun nandito sa may heel part niya. Kung mapapansin ninyo, dito ay parang dun nakaharap yung pattern niya. Dito naman ay nasa bandang kaliwa. I don't know ano yung significance ng para siyang sikat ng araw. Then also meron ding ditong small details na speed fiber. Based naman nung naglaro ako, ang naramdaman ko lang na sumakit sa akin ay yung dito sa may gilid, sa may paa ko. Aside doon, kagaya ng mga iba kong sapatos on this price point, ay minimal lang din yung naramdaman kong soreness pagdating sa aking binte. And also, siguro correction lang, parang mid lang pala siya kapag ka inangat mo to. Nasa mid cut lang siya, yung datingan niya. And then maglo-low siya kapag ka tinupi mo siya at inintak mo siya into something like this. Pagka nakaganito na siya, naka-low siya. Doesn't feel much of a difference kung itaas mo man siya or ibaba. Pero for me, siguro okay lang na parang ano na lang siya, aesthetic na lang siya. Yun naman yung aking pakiramdam sa kanya. Pero at least na-try ko na itong Anta shoes na marami nga sa inyo nagre-recommend. And kung makikita nyo, translucent din yung pinaka-outsole natin. So, I highly recommend na gamitin nyo to for indoor games. So far, sa aking indoor games, isa rin sa mga nagustuhan
ko yung kanyang traction. Sobrang kapit talaga. Lalo na kapag nag-change direction ka or medyo shifty ka na player, ay magugustuhan mo din itong sapatos na to. It is actually a perfect combination between softness and bounce. Sa mga magtatanong naman kung anong position perfect ito, siguro may recommend ko to for shooting guards, sa mga wing players at saka sa mga forward players. Sa midsole naman, ang napansin ko, meron siyang full pound na anti-nitro edge technology. And also, yung traction na yan ay mapapakinabangan ninyo even on dusty courts. Sobrang grippy niya talaga. Yun yung napansin ko dito sa sapatos na to nung maipanglaro ko. Pagka magdadrive ka talaga or sasalaksa ka, masusuportahan ka nitong sapatos na to. Ayun yung talaga napansin ko na hindi ko pa na-experience sa mga sapatos na binili ko previously. At ayun na nga, netizens, ang Anta na KT8 or Klay Thompson 8. Kung gusto nyo mapanood yung KT9, comment nyo lang sa ibaba. And of course, next na review natin ay re-review naman natin yung Shockwave 5 dahil alam ko marami din nagre-request sa inyo noon. Bago pa man matatakan ng Kyrie Irving yon at mas mura pa ngayon, ay bumili na tayo para ma-experience natin yung unang batch. Of course, we will see if there will be major difference kapag ka nailabas na yung Kyrie Irving na version. For now, the KT8 is something that I really enjoyed using and very effective din siya sa playing style na ginagawa ko. For me, sulit naman yung aking pagbili dito, especially na ako ay gusto ko magkaroon ng ganitong colorway na shoes, which is kulay pink. Sa iba siguro ay hindi sila masyado mahilig dito, pero marami akong colorway na nakita na nasa color pink na medyo maganda talaga pagdating sa court. So, I will still use this and abangan ninyo yung ating next review. So, yun lang, netizens, for our episode of Sneaker Ned. And this time around, we're featuring KT8. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a heart and follow this page for more. Again, this is Ned Adriano. See you in the next vlog.